Ayun, may love shoutout po sa inyong lahat. No? Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man po kayo ngayon. And ngayon po ay meron pong nakarating sa aking chismis na kung saan si Mayurahani Lacuna daw ay aatras na. Totoo ba? No, ito chismis lang ha. Sa chismis kasi minsan totoo, minsan hindi. Para sa akin, no, in my opinion lang, kung tutuusin talaga, umatras na. Alam mo bakit? Hindi siya mananalo kay Isko. Alam mo kung bakit? Isa lang masasabi ni Isko dyan eh. Pinatuloy mo ba ang naumpisahan ko? Pagtanungin ang taong bayan, sasabihin ng taong bayan, wala pong nangyari, Yorme. Yung pabahay mo, ganun pa rin. Yung mga nakalista na proyekto na yung pabahay, wala pong nadagdag, yun pa rin. Yung iba nga, hindi nga ina-update sa taga Maynila eh. Kahit katulad dong sa San Lazaro, mayroong pabahay si Yorme. Hindi in-update ng kasalukuyang mayor. Yung doon sa may Pedro Hill, sa San Sebastian, meron pa na hanggang sa 2025 pwede nang tirhan pero hindi in-update at hindi rin nadagdagan. 'Di ba? At katulad nito, dapat na po talagang umatras si Hani. Alam niyo kung bakit? Meron akong video ipapakita sa inyo na galing po ito sa TV5. Hindi po ito fake news. Pakinggan niyo po ha. Panoorin niyo po. Ito ha. Ito ipakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan o. Ayan. Pakita ko sa inyo ha. Ayan. Pakinggan niyo po. Planong bawiin ni Isko Moreno ang pagka-alkalde sa Maynila mula sa dating kaalyadong si incumbent Mayor Hani Lacuna. Napilitan daw si Moreno na tumakbo ulit dahil nakukulangan daw ang mga Manilenyo sa mga benepisyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Actually, mga kababayan, actually po, tama naman po talaga. Sa mga nagtatanong po ngayon kung si Isko ba ay bumalik, kasi maraming nagsabi na si Isko daw bumalik kasi wala ng pera. Si Isko daw bumalik kasi nga ubos na, wala na daw makukurakot kaya bumalik pagka mayor. Hindi po yan totoo. Actually, kung tanungin niyo po, katulad sa amin mga taga Maynila, kung tatanungin niyo po, kailangan po kasi talaga ng mga Manilenyo o mga taga Maynila ng isang mayor na kung saan may malasakit sa taga Maynila. Mahirap kasi magkaroon ka ng mayor na mayaman eh. Alam mo kung bakit? Kung meron kayong mayor na mayaman, ang magkakaibiganin yan, mga mayayaman lang din. Pero kung magkaroon ka ng mayor na mahirap, ang iisipin niyan, yung mga kapwa mahihirap niya lang din. Di ba? So, majority po dito sa Maynila kasi bumubuto po kay Hani, puro po mahirap. Bakit? Kung lahat sa Maynila mayaman, mangangailangan ba kami ng isang mayor na tutulong sa amin? Hindi, mayaman na kami. 'Di ba? Ganun lang. Kaya ang taong bayan po ang may gusto na bumalik si Yorme pagka mayor. Hindi po si Yorme ang namimilit na bumalik. So ito po, continue natin itong balita ng News 5. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Yan ang sigaw ng mga taga-suporta ni dating Manila Mayor Isko Moreno nang magtipon-tipon sa Arroceros Park kaninang umaga. Sinamahan nila si Moreno sa paghahain ng kanyang Certificate of Candidacy bilang alkalde. Kanya-kanya silang placard na bit-bit na may mensaheng Make Manila Great Again. Giit ni Moreno, ang hiling na ito ng mga Manilenyo ang nag-udyok sa kanyang tumakbo muli bilang mayor ng lungsod. In the last couple of months, I was worried why ang taong bayan nagsasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasakmal sa pagka-mayor ng Maynila. Parang everyone is interested in running for mayorship. Siyempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Hani. Proud kami sa kanya dahil tinulungan namin siya for like 20 years. We nurture her and the group. Marami rin daw ang nagtampo kay incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. May ilang programa raw si Yorme na binago ni Lacuna. Gaya diba? Kaya isa po yan sa kadahilanan at isa po yan sa rason na kung bakit maraming ayaw kay Hani. Kasi ang dami pong proyekto ni Yorme noon
na iniwan ni Yorme kay Hani para ipagpatuloy at dagdagan, or maskin ipagpatuloy na lang kahit hindi na dagdagan, hindi po nangyayari. At yung iba na instead ituloy, binago. Kasi nung si Yorme Isko Moreno po ang mayor, nangako po siya na ito ang mga may edad na kahit senior na, hanggat kayang magtrabaho, pwedeng magtrabaho. Kaya kung naalala ninyo noon si Yorme, nung siya pa ang mayor, marami pong mga senior citizen na nagtatrabaho sa mga fast food. Nandyan yung Jollibee, McDo, Chowking, Mang Inasal. Pero ngayon, pag tinanong ninyo na saan na po yung mga senior citizen na nagtatrabaho, wala na po. Bakit? Kasi nabago na po yun. Hindi na po na ipagpatuloy. Pangalawa, kung naalala nyo po, dati, meron po mga street sweepers, mga madaling araw pa lang makikita mo, napakalinis ng Maynila, maraming nagwawalis. Pero ngayon, hindi nyo na po makikita ang dugyot po ng kanal ng Maynila. Kaya kunting ulan lang, baha. Tapos pangatlo dyan, yung pangako ni Yorme na ayuda sa mga senior citizen, no, yung mga binibigay sa kanila na allowances, at kapag nag-birthday ka, may cake ka, may matatanggap kang pera. Wala na po, nabago na po yun. So, yun po yung tatlong rason kung bakit yung mga Manilenyo hinahanap si Yorme, kasi pinangako ni Yorme yun na ipagpatuloy ni Hani pero hindi po pinagpatuloy. Yeah? Pagbibigay ng allowance sa mga senior citizen at pagpapatupad ng online schedule ng health center. Gusto rin daw baguhin ni Moreno ang estado ng Maynila pagdating sa turismo at crime index. I respectfully ask Ate Hani na kako nananawagan yung taong bayan, ayoko naman magbingi-bingihan. Baka ate pwede akong bumalik sa pagka-mayor. And swiftly, she answered, "No, I'm running for re-election." Nagulat nga ako na hindi ko akalain na ganun ang magiging reaction. But hayaan nyo na lang yung Ate Hani ko. I mean, let it be. Hindi pa raw niya ulit nakakausap si Lacuna mula nang ipaalam niyang tatakbo siya bilang mayor. Dinepensahan din ng dating alkalde ang 15 billion pesos na inutang ng Manila LGU sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sabi ni Lacuna, aabutin niya ng 20 taon bago mabayaran. Pero giit ni Moreno, kinailangan niya itong gawin dahil sa pandemya at sa mga proyekto at programang kailangan pondohan. And I've never... Ito, may tanong ko lang, yung 15 billion daw na utang ni Yorme, yung 15 billion na utang, kailangan daw, aabot daw ito ng 20 years bago matapos bayaran. Bakit kailangan aabot ng 20 years? Samantalang ang kinikita naman ng Maynila sa kada taon ay mahigit 30 billion, 25 to 30 billion a year. So bakit hindi mo pwedeng bayaran kahit tag 5 billion man lang every year? So kung 15 billion, 5 billion a year, 3 years lang tapos na. 'Di ba? So bakit kailangang sabihin maaabot pa ng 20 years bago mabayaran ang utang na 15 billion ni Yorme noon? Aba, kakaiba. 'Di ba? Pakinggan natin yung sagot ni Yorme diyan. Hide. Every single day, nagre-report kami sa taong bayan. Ito utangin natin, ito bibili natin. Ito kasi natatakot ako baka magutom yung 2 milyong mamamayan sa lungsod ng Maynila. Bagay na ipinagpapasalamat ko sa Diyos, bakuna, gamot, ospital ng COVID, doktor, nurses, gamit, equipment, at higit sa lahat, walang nagutom sa Maynila. Si Chi Atienza ang magiging running mate ni Moreno, natatakbo bilang vice mayor. Nagain din ng CUC ang anak ni Moreno na si Joaquin Dumagoso bilang konsehal ng 1st District. Habang pambato naman ni Isko sa 3rd District ang vlogger na si Mocha Uson. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So klarong-klaro po talaga mga kababayan na Hani, kung para sa akin, kung ako, tanungin mo, umatras ka na. Alam mo kung bakit? Ang hinahanap ng tao,
kapag pumasok ka sa politiko, yung may gagawin ka, hindi yung papasok ka sa pagiging politiko, magla-login ka lang at attendance ka lang. Diba? Biruin mo, sinahuran ka nang mula sa buwis ng taga Maynila, tapos wala kang gagawin. Para ka lang nung babae dyan na tinatawag na pusit, na naging vice presidente pero walang kwenta. Ano yung pangalan nyo lang? Matawag lang kayong vice presidente, matawag ka lang mayor. Diba? Ang pangit ng ganun. Kaya, ito yung mga balibalita ngayon na si Hani aatras na daw. Baka natakot. Diba? So yun lang yung para sa akin. Matras man siya o sa hindi, problema na niya yan. Malaman naman natin yan, no? Sa Mayo. Diba? So yun lang po mga kababayan, yung ating reaction ng ating vlog ngayon, no? Maraming salamat po. At sino ba namang hindi aatras yan sa sobrang daming tao? Ayan, no? Tignan nyo yun, no? Pakita ko sa inyo, ha? Sino ba namang hindi aatras kung tutuusin? Diba? Klarong-klaro po. Kaya Hani, umatras ka na. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.